dedicate the rest of my life in performing what is due to the Filipino people. Gagawin ko lahat para sa Pilipinas. Hindi, wala na po kong reservation. Gagawin ko lahat anong mabuting gawain para sa ating bansa at para sa Diyos. Magugunitang nitong Miyerkules ay naglabas na resolusyon ang katastasong kuman sa petisyon ni Senador De La Rosa kung saan pinagkukomento ang mga respondents at maging ang mamabatas ng hukuman. Binigyan sila ng 72 oras katumbas sa 3 araw para isumite ang kanilang mga komento sa petisyon. Gayunpaman, nilinaw ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumayting na maaari pa rin pagbigyan ang hiling ng mababatas tulad ng pag-i-issue ng temporary restraining order kung kinakailangan. Ayan mga kababayan, good news po ito para kay Senator Bato de la Rosa sapagkat bagamat nagbigay lang po ng 72 hours or katumbas ng 3 araw para nga po sumagot ang magkabilang panig patungkol dito sa napipintong pag-aresto sa kanya, ay nagbigay pa rin po ng pag-asa ang Korte Suprema na hindi pa rin nawawala na magkaroon ng temporary restraining order, TRO. Bakit kabayan? Una, hindi po pwedeng basta baliwalain ng magkabilang kampo, lalo na nga po itong respondent, na hindi po nila sagutin ito pong hinihiling na petisyon nitong kampo ni Senator Bato. Bakit? Kasi pagka tinanggihan po nila yan, matik, ibibigay po kay Senator Bato ang ang TRO. So mas lalo po silang hindi makapalag dito mga kababayan. O ngayon, pag sumagot naman sila, magdidepende pa rin kung ano ang paliwanag nila. Lalo na nga ngayon mga kababayan na may development na ito, pinilit talaga nilang arestuhin or kidnapin si Senator Bato sa kabila ng wala po silang malinaw na warrant na may papakita na nanggaling po mismo dito sa ating bansa. Yan po ay issue ng isang kriminal na korte ng ICC na kriminal na wala naman pong karapatan sa ating bansa at manghimasok dito sa ating sovereignty. Ang nangyayari po kasi, sindikatong gobyerno ang mayroon po tayo ngayon. Kaya ganyan po ang atin po ngayong mga nangyayari. Mga kababayan, nagkakabanggaan na po ang PNP at saka ang MBI na po dito. PNP, MBI na po ang labanan ngayon mga kababayan. Hindi ko po inuudyo kung ano man May papakita po ako sa inyong post mamaya. Pero ngayon, mayroon pa akong ibabalita sa inyo. Mayroon pong napipintong kudita sa Senado dahil hindi po nagtagumpay ang kanila pong hangaring pagkidnap kay Senator Bato. Excuse me. At ang ikalawa naman mga kababayan ay ito nga. Yung may pag-asa pa kay Senator Bato at si Lacson nasuplak ng Korte Suprema. Nako, panoorin po ninyo ang buong detalye ng buong bidyong ito. Ngunit bago natin tunguhin ang detalye, ay magpapasalamat po muna ako sa mga bago pa lang bumisita sa akin channel. Napakarami po mga baguhan na bumabalik or nanonood ngayon sa atin. Nakikita ko po sa ating analytics, talagang hindi talaga mapakali sa ilaw natin mga kababayan. Hindi maayos ang setup ng ilaw. Tingnan nyo. Gaganito nga ako dito para... Sorry pero wag niyo na kayo ma-distract niyan sa ilaw ko. Dito na lang kayo sa sa side na to. Ano bang gusto ninyo mga kababayan? Ganito na lang para hindi na kayo ma-distract. Yan na lang. Ganyan magsalita na lang ako. Okay, kung humingi kayo mga kababayan, kung ganyan na lang, kung ayaw ninyo ako kasi pwede naman din ganyan, So ayan mga kababayan, ito nga po, bago natin pag-usapan, nakikisuyo po muna ako sa inyo. Paki-like at paki-share ang videong ito at paki-subscribe na rin sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel. Libre po yan mga kababayan, wala pong bayad. Maraming salamat, tunguhin na po natin ang buong detalye. So ito nga po mayroon pong tinatawag na malaking pag-asa itong sa Senator Bato de la Rosa. Bagamat nag-ano lang ang Supreme Court ng 72 hours o katumbas ng 3 araw, ay malaki pa rin ang posibilidad na mabigyan ng TRO itong si Senator Bato mga kababayan. Hindi pa po tapos ang laban para dito kay Senator Bato. At interesado pa kayo sa suspect mga kababayan? Sa suspect, nakita na po. Ito po yung suspect. Ipapakita ko po sa inyo mamaya mga kababayan ang suspect.
Diyan nga po sa nahuli po yung suspect na yan diyan sa Senado, no ho? Makikita po ninyo. At ito, ano bang uunahin ko dito mga kababayan? Ito muna kaya si Lacson, ano? Gusto niyo ba ito si Lacson muna? Bago kasi ito eh. Bago ito, kakababa lang eh. Mukhang nasuplak si Lacson dito mga kababayan. Ito po no. Ito sabi dito, Supreme Court junks TRO versus original draft of Senate Committee report on probe on flood control miss. Ito mga kababayan palang inantay natin. So bakit nagkukulay blue po ito mga kababayan, ano ho? TRO denied. Yan po, post po ito ng Batas PH 1 hour ago, ano ho? Bakit ito nagano? Kasi po, kinapi-paste po natin. English po yan kasi, mas maganda translate natin sa Tagalog. Ito no, si ChatGPT ang katulong natin dyan. Basahin natin sa ChatGPT mga kababayan. Andiyan na ba ako? Ayan, sige. Ayan, buo naman no, makikita nyo naman siguro dyan. Basahin natin. Sabi dito, tinanggihan ng TRO. Ibinasura ng Korte Suprema SC ang kahilingan para sa Temporary Restraining Order TRO na sanay makapagpapanatili sa orihinal na bersyon ng draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee SBRC tungkol sa investigasyon nito sa multi-billion pisong manumalyang flood control projects. Sa halip, inatasan ng SC, ayan mga kababayan ha, sa halip daw po, inatasan ng SC, ito na naman po ang Korte Suprema, mayroon na naman pong utos. Kanino ba ito? Inatasan ng SC ang Blue Ribbon Panel na noon ha, hindi ngayon, ay pinamumunuan ni Senador Ping Lacson, mga kababayan. Inatasan si Lacson dito na magsumite ng komento sa loob ng 15 araw. Paano nga luya? Okay, painom ako dun. wait lang mga kababayan ha. Inuubo ako. Nauubusan ako ng ano? Painom ako tsaka luya. Paano ang luya? Wait lang guys ha. At sinsya na kayo, hindi na kasi ako nag-i-edit. Sinsya na kayo ha. Petisyong inihain abogado, ayan pala mga kababayan, ng petisyong inihain ni Abogado Eldridge Marvin Asiron, Sikini, Labistilla at Purificacion Bartolome Bernabe. Sa desisyon ng Senado noong February 23, natanggihan ang kahilingan, ginamit ng Blue Ribbon Panel ang deliberative process privilege upang maiwasan umano ang chilling effect o paghadlang sa malayang talakayan sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Gayunman, iginiit ng mga petisyoner na si Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson mismo ang naglantad sa nilalaman ng ulat sa publiko sa loob ng mahigit 3 linggo. Kinumpirma rin umano ng senador na ang draft report ay nagre-rekomenda ng kasong plunder at iba pang kaso laban sa ilang senador batay sa ebidensyang nakalap sa mga pagdinig. Ayon sa petisyon, si Chairman Lacson ay may hawak ng deliberative process privilege na ngayon ay ginagamit laban sa mga petisyoner. Hindi siya isang tauhang kumikilos ng walang otoridad. Siya ang chairman, ang mismong taong may kapangyarihan magpasya kung ano ang ilalabas at ano ang itatago ng komite. Kapag ang may hawak ng pribilehiyo ay kusang inilalantad o sa publiko ang nilalaman ng privilege material, ang pribilehiyo ay isinusuko, hindi ninanakaw. Binanggit din ng mga petisyoner na ginagarantiyan ng 1987 Constitution ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon tungkol sa usaping may pampublikong interes. Dagdag pa nila, ang karapatan sa impormasyon ay hindi regalo ng Estado sa mamamayan. Isa itong garantiyang hawak ng mamamayan laban sa Estado. Sa panahon na upang ipatupad ito ng kagalang-galang na korte. Hiniling din nila sa Supreme Court na maglabas ng writ of mandamus upang obligahin ang Blue Ribbon Committee na ilabas ang buo, kumplito at walang binurang draft partial committee report gaya ng umiiral noong February 3 at 4, 2026.
Ito yung 3 at 4 kaya, ito kaya yung kay ano? Ito na ba yung kay Lacson, mga kababayan? Ayan ha. So ito palang kahilingan para ilabas ng buo. Ha? Huwag itago, no? Ito palang hiling nila, oh. Maglabas ng writ of mandamus upang obligahin ang Blue Ribbon Committee na ilabas ang buo. Buo dapat. Kumplito at walang binurang draft. O may binura daw, mga kababayan. Kaya sila nagrereklamo. Lacson, ano bang binura mong draft dyan? Sino ba ang nakalagay dyan? Pakiano mo naman. Ayan, mga kababayan, Korte Suprema na nagsabi kay Lacson binibigyan ng 15 araw para dito nga po ilabas niya kung ano ang kanyang binura. Dapat ilabas sa taong bayan. Kasi 'di ba? Binanggit niya na yung mga kakasuhan eh. Kaya pala ayaw pirmahan ito ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Ano masasabi ninyo rito kay Lacson na pinagpipilitan itong partial report na hindi mabuti na lang, hindi talaga nailabas, no? Siya lang ang naglabas pero hindi pinirmahan ng ng lahat ng member ng committee niya. 'Di ba? So, ito yung kanyang ano. Bakit ka pa magpa-partial Lacson? Kailangan mo na buuin. Bakit pipirmahin mo na ang mga kasama mo? 'Di ba? Dapat buuin mo muna, mga kababayan. Okay? So, okay na tayo dyan, mga kababayan, ha? Si Lacson na nasuplak dyan ng Supreme Court. Ito na ngayon, mga kababayan, ang napipintong kudita, ibinunyag na kudita, mga kababayan. Asan na yon, ha? Asan na yung kudita? Ito yata yon. Ito. Si Senate President Peter Cayetano ibinunyag ang umano'y banta ng kudita matapos na pirmahan ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, ibinunyag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang umano'y tangkang kudita laban sa kanyang liderato matapos umanong hikayatin ng ilang miyembro ng minorya ang mga senador mula sa majority bloc upang makabuo ng sapat na boto para siya mapatansik sa pwesto. Ito ay kasunod ng pagpirma ni Cayetano sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong formal na matanggap ng Senado. Ayon kay Cayetano, agad nilang isa sa ilalim sa prosesong impeachment alinsunod sa Article 11 Section 3 ng 1987 Constitution. Natasan na rin aniyang Senate Secretariat na ilagay sa Senate calendar ang articles of impeachment para sa formal na referral sa impeachment court. Posible rin umanong mag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, alas 3 ng hapon o sa lalong madaling panahon, depende sa magiging kasunduan ng mga senador kaugnay sa pag-adapt ng rules mula sa mga nakaraang impeachment trial. Kaugnay yan, pakinggan natin ang bahagi ng mga pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. The Senate is in receipt of the resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, including all annexes thereto, transmitted by the House of Representatives. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration, consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution. The Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted article. Ipinaliwanag ni Cayetano na kapag formal lang nag-convene bilang impeachment court ang Senado, magsisimula na ang pagpapadala ng mga summons sa prosecution panel at kay Vice President Sara Duterte. Kapag nakapagsumiti na umanong tugon ang magkabilang panig, tuloy-tuloy na ang proseso hanggang sa mismong paglilitis. Kasabay nito, magkakaroon din umano ng caucus ang Senado upang plansyahin ang impeachment calendar nang hindi maapektuhan ang iba pang trabaho ng mataas na kapulungan. Ngunit sa gitna ng usapin, sinabi ni Cayetano na may ilang senador umano mula sa minorya na abalang manghikayat at manakot ng mga miyembro ng majority bloc upang makabuo ng numero para sa panibagong balasahan sa liderato ng Senado. Sa kabila nito,
Tiniyak ng Senate President na tuloy ang impeachment process at iginit na lahat ng senador sa majority bloc ay nagpahayag ng suporta na ituloy ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Muli pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. On our side, wala. On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority. Diba? I'd like to consult them but I'll only see them on Monday. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, Bombo Jello. Yes, Bombo Genesis. Doon sa kwento ng kudeta sa liderato ng Senado, may pinangalanan ba si Senator Cayetano kung sino yung nangunguna doon? Is it Senator Soto or sino man sa miyembro ng minorya? Kaugnay dyan, Bombo Genesis, ay wala namang ibinigay pa na karagdagang detalye itong si Senate President Alan Peter Cayetano, ngunit binigyan din niya nga itong pagiging busy umano ng minorya sa pananakot sa ilang miyembro ng majority bloc, ng bagong majority bloc, Bombo Genesis. Pero yung members ng majority bloc, lalo yung mga bagong member nila, sina Legarda, Pia Cayetano and other senators, anong kwento nila? May nababanggit ba sila na kinakausap sila ng minority para lumipat muli ng alyansa? Wala naman pa. Bombo Genesis yan nga yung kasalukuyan nating inaantabayanan, kasi limitadong magbigay ng pahayag itong mga senador sa ngayon dahil nga dito sa nakaraan lang insidente na nangyari sa mataas na kapulungan kung saan ito ang naging putukan noong Miyerkules ng gabi, Bombo Genesis. Kasi Lunes pa lamang nung nagkaroon ng palitan ng liderato, so mga 4 days pa lamang, and yet ngayon meron na namang napaulat na kudeta. So parang sobrang ikli naman kung sakasakali mangyari ito. Yan nga ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, Bombo Genesis. At ito rin ang ginigiit ng mga senador na tuloy-tuloy daw itong palaging banta ng kulitan. Ito daw ay palaging usapin. Normal daw ito, Bombo Genesis, ayon na rin sa ilang senador na katulad ni Senator Panfilo Ping Lacson noong ito nga si Senator Vicente Tito Soto III ay dati pang Senate President, Bombo Genesis. Maraming salamat. Ingat ka dyan sa Senado, Bombo Jello. At yan ang Iyan mga kababayan, ang tangkang kudita dito nga po kay Senator Alan Peter Cayetano sa napakaikli pa lang ng kanyang panunungkulan bilang Senate President ay bakit gusto na nilang ikudita at bakit gusto na nilang bawiin muli. Pag nabawi ba nila muli yan, gagawin ba nila ang investigasyon sa flood control? Di ba hindi? Di ba nagawa na nila ito noon nang ito ay hawak pa ni SP Escudero at ang Blue Ribbon that time ay si Senator Marcolita? Mga kababayan, mayroon pa pong mas malalim na usapin patungkol po dito. Tingnan mo muna ito isang balita. Wala pang isang linggo ay may bali-balita na naman ng panibagong kudeta sa Senado. Gumagalaw raw ang minorya at may halong pananakot. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. I, Alan Peter Shram Cayetano, Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. Inaasahan na raw ito ni Cayetano, pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Trabaho raw muna sila. Tiwala rin daw siya sa kanilang mga miyembro. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Hindi pa nagbigay ng reaksyon si Senator Tito Soto sa mga naging paratang ni Cayetano. Wala pa rin pahayag ang iba pang miyembro ng minorya tungkol sa kudeta. Dati nang sinabi ni Soto na bukod sa nabulaga siya sa pag-overtabakot ni Senator Loren Legarda sa bagong mayorya, ay solid daw ang kanilang bloke. Samantala, binatikos naman ng ilang kongresista ang liderato ng Senado. Ito'y sa gitna ng balitang nakaalis na si Yan mga kababayan, ito bigyan ko muna ito ng reaksyon. Puntusan muna natin
sino-sino ba yung original na siyam na minority? Ito yung siyam, ha? Yung apat, Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada, at Jinggoy Estrada, Villanueva, Jinggoy Estrada, Escudero. Yung isa, sino yung isa? Chase Escudero. Diba? Hindi pala. Tama, Chase Escudero, Cayetano, tama. Cayetano, Jinggoy Estrada, Villanueva, at Chase Escudero. Silang apat. Ito nga si SP ngayon. Yan yung apat dun sa Siam. Sino pa yung lima? Marcoleta, Bongo, Robin Padilla, Senator Aime, Marcoleta. Asama? Tama, di ba? Tama ba? Bongo, Marcoleta, Senator Aime, Robin Padilla, Bato. Yan. Yung lima na yan kasama yan sa Duterte, solid na po yan. Ano ho? Solid na po yan. Plus itong apat na ito, dati na silang minority, solid na rin po ito. Kasi itong tatlong ito, Escudero, Villanueva, at saka Jinggoy, ginigipit po nitong administrasyon, di ba? Tinatakot, di ba? Tinatanggang kasuhan silang tatlo. Ito lang si Escudero hindi nila kaya. Susulit po itong siyam. Ngayon ang mga nadagdag, pulsuhan natin mga kababayan, sino-sino ba ito? Unahin muna natin ng kapatid ni Escudero. Ito ay si Senador Pia Cayetano. So alangan ba naman ilaglag niya ang kanyang kapatid? Hindi mga kababayan, di ba? So 10 na sila, solid na 10 yan. Hindi na yan magagalaw kahit anong mangyari. Solid na yung 10 na yan. Ngayon, kailangan 13, di ba? Itong dalawa. Sinong dalawa? Si Villar at saka si magkapatid ng Villar. Noon pa man mga kababayan, nagpasabi na po si Villar na talagang bago pa maaresto si Tatay Digong, talagang kaibigan nila at talagang sumusuporta ito sa mga Duterte, ito mga Villar, mga kababayan. At kita nyo naman si Senator Mark Villar, isa yan sa mga nagkaroon po ng build. Napakarami po ang mga napagawa niyan sa panahon ng kay Tatay Digong. At si Camille Villar din naman mga kababayan, hindi rin yan makakapasok kung hindi rin yan binitbit ni VP Inday Sara. So yung magkapatid na yan, malamang sa malamang, solid na po yan at mukhang tinatakot po yan noon. Pero ngayon nahawak na nila, hindi na yan maalis dyan mga kababayan. Bakit? Yung pinakamatinding dahilan kung bakit hindi na sila aalis sa majority dito sa kampo ni Senator Alan. Kasi tingnan nyo ha, kahit nasa kampo sila ni Soto, nadadrag sila, di ba? Kakasuhan sila, di ba? Lalo na si Mark Villar. So, wala silang kasiguraduhan, katiyakan na hindi sila iipitin itong Marcos administration pag pumanig sila dito kay Soto. Gets nyo mga kababayan? So matibay na matibay, hindi po yan babaliktad. So 12 pong solid. Di ba? Pipiliin lang nila. Bukod sa kaibigan nila mga Duterte, malaki pang naitulong sa kanila ng mga Duterte, di ba? Pagkatapos, safe pa sila dito. Hindi sila tututukan na kakalkalin ng mga ano-ano mga kaso na wala namang kakwenta-kwenta, di ba? So safe na safe sila. Kaya pag bumaliktad pa sila, para lang din sila mga kababayan tumalon sa building. Para lang silang nagpatiwakal pagka bumaliktad itong magkapatid na Villar. Kasi sigurado yan, kahit pa sa kampo sila nitong minority ngayon, tiyak kakasuhan si Mark Villar. Dahil ang usapin po dito mga kababayan ay tungkol sa flood control. Tungkol sa flood control. Baka mamaya, si Mark Villar pa ang gawin nilang pinaka-mastermind. Di ba? Excuse me. Kasi di ba, panahon sa Tatay Digong lahat na lang ng mga nangyari ngayon, nakapalpakan ng administrasyon na to, sinisisi sa panahon ni Tatay Digong. Kaya, alam mo, sa kabangagan ng nitong Marcos ngayon, wala na pong hindi imposible. Imposible na pula ang mga imposible, nagiging posible po sa kanya. Kasi po, ang gobyerno natin ngayon, bangag, sabi ni Senator Aime. At, to the extent na mga manatili lang, ay kahit sino pa ang madamay at mapatay dyan. Basta makuha lang si Bato, di ba? Ganyan po yan mga kababayan itong Marcos ngayon. Ngayon,
Kung ikaw si Mark Villar, kung ikaw mga Villar, ikaw ang tatay, bilang isang dati ka rin politiko, saan ka ba kikiling? Di ba? Doon ka sa, sure ka na? Sure ka na dito sa mga Duterte side eh. Kasi ang Duterte side, hindi po yan ang iipit. Hindi po yan mapaghigante. Kumbaga, trabaho lang. Di ba? Kaya nga si Koke, tinil si Koke, nagtrabaho yan kay Tatay Digong eh. Si Leni, di ba? Nagtrabaho rin kay Tatay Digong yan. Oh. Marami dito pinagbigyan ni Tatay Digong. Kasi hindi nga po mapaghiganti, hindi nga dilawan ang utak ni Tatay Digong na katulad ng mga loyalista. Ngayon, ito na. So, 12 na sila. Yung pan-13 natin, ito. Ito yung changing changing pointer natin. Si Senator Loren Legarda. Baka dito, no, mga kababayan, baka dito. Pero wait, may paliwanag dito kay Senator Legarda. Una muna, si Senator Legarda ngayon, mga kababayan, alam nyo kung ano ng posisyon niya. Siya po ngayon ay ikalawa na po sa pinakamataas sa Senado. Lilipat pa ba ako doon? Kung sakasakali? Sakasakali lang. Pangalawa na po si, pinakamataas. Kumbaga, Vice Presidenta po yan. Yan si Legarda, mga kababayan. So, hindi na po yan bukod pa dyan, hindi lang yan, mga kababayan. Ano pa yan? Yung kanyang anak talaga. Tingnan nyo ha, nandito siya sa Senado, nandito siya sa majority, yung kanyang anak, ginigipit nito pong Marcos administration. Kinakalkalan ng kung ano-anong kababuyan ng mga kaso na wala namang kwinta-kwinta. Hanggang ngayon po, mga kababayan, ng kanyang anak andun pa rin sa liwasan. May mga nagkakamping pa rin doon. Ipinaglalaban ni Congressman Lian Libiste. At alam nyo ba, mga kababayan, na mas gugustuhin nitong si Legarda manatili sa mga Duterte? Kasi di ba naalala ninyo noon, may pinanood akong video sa inyo, na ang kanyang anak ay pinag-ujitin niya talaga kay Tatay Digong. Mismong si Congressman Lian Libiste ang nagsabi noon. Bakit hindi kinontra ni nanay niya? Sabi daw ni nanay niya, ito si Legarda, na doon mag-ujiti ka doon kay Mayor Duterte. That time, Mayor pa lang. Natuto si Congressman Lian Libiste ng isang prinsipyo na maayos. Kasi nag-ujiti ka ba naman doon sa matinong leader eh. Katulad ni Tatay Digong that time, Mayor eh. Kaya naging maayos ang pag-iisip, mga kababayan. At that time, mga kababayan, at hanggang ngayon, siguro naman di pa nag-amnesia itong si Senator Loren Legarda. So, hindi sulit na sulit po itong Tracy, mga kababayan. Kasi si Senator Loren Legarda hindi na po babaliktad yan dahil alam po niya safe po ang kanyang anak pagka nandito siya sa kampo ng mga Duterte. Pero, pag bumaliktad po siya, para na rin silang nagpapatiwakal, mga kababayan. Para na rin po silang tumalon sa building pagka tumalon po sila sa majority ngayon. Gets niyo, kabayan? Kaya wala na itong urungan. Di na ito lilipat, maniwala kayo. Hanggang 2028 na ito. Kaya 13, anong kapangyarihan ng 11 para sabihin pa man natin, magsama-sama sila lahat na 11, hindi makukonvict si VP Inday Sara. Kaya sa ngayon, mga kababayan, kahit anong gawin nila, kaya nga ngayon, ginagawa nila ang lahat eh. Kasi hudang malagay sa alanganin ng ating konstitusyon, ginagawa po nila ang lahat. Kasi nga, mga kababayan, pagdating dito sa Senado, wala na. Nakuha na po ng Senado ang solid hanggang 2028 na po ito. Ito na po talaga ang tunay na Senado at ito na yung isa sa pag-asa natin bukod sa Supreme Court. May Senado po tayo na matatag ngayon. At abangan na natin sa Lunes, dahil baka ibalik na si Senator Marcolita, siya na ngayon ang magiging Blue Ribbon Chairman at ituloy na muli ang naudot na investigasyon dito sa flood control. Gusto nyo ba, mga kababayan, na maimbestigahan na, may patawag na sa dating Gobernador Chavit Singson, ang mga Marines? Gusto nyo ba? Ay, bantayan natin itong mga hinayupak na mga senador na mga traidor ng bayan na ito. Wag natin alagaan natin si Senator Escudero.
Dahil siya yung magsisilbing angkla ng katotohanan dito sa ating Senado, mga kababayan. May lalabas lahat ang mga katiwalian, ang lahat ng mga korupsyon. Ayan, so sana naliwanagan kayo dun sa aking paliwanag sa inyo. Sa tingin ba ninyo, tugma ang ating analysis dito sa apat na hindi na pumatitinag? Dalawang magkapatid na Villar, alam na natin kung anong reason. Ligarda, alam din natin kung anong reason. Mas lalo naman si Pia Cayetano, kapatid yan. At syempre, first time na maging Senate President ng isang Cayetano. Bagamat hindi ito nagawa ng kanilang ama, hindi ba sila ma-proud? Nandito ngayon ang kanilang anak at kanyang kapatid. Kaya, eto na yun mga kababayan. Wala na po itong kalasan na 13 na ito. Diretso na po yan sa 2028. At kailangan po masimint yan mga kababayan. Bakit? Kasi si BP Inday, Sara, doon sa Birada kahapon, mayroon po kami na reaksyonan, plano po talaga nila, baguhin na ang ating konstitusyon. Baguhin na nila. Pag nakuha po nila, ito po ang pinakamalaking target nila mga kababayan. Baguhin po nila ang konstitusyon. Magcha-charter change po sila. Ito ngayon, inuuna lang muna nila kung ito ang nangyayari ngayon. Kung hindi si Soto si Cayetano ang naging Senate President, kung si Soto pa lang ngayon, nako, may impeach si BP Inday kasi tatakutin lahat ng mga senador. May impeach si BP Inday plus magkakaroon na sila ng charter change. Sila na lang magkukonektahan na yan doon sa Congress. Kasi po mga kababayan, takot po ito sila lahat na makasuhan pag si BP Inday ay makalusot hanggang 2028. Di ba si Soto? Kasama ito sa mga binabanggit ng mga Marines. Naku, nakaka-excite. Kaya kung gusto nyo po mga kababayan, mapunta dyan yung 18 Marines at nandyan din si Gutesa, nandyan si Saldico, nandyan yung si Gorbero na Sabit Singson, magharap-harap lahat dyan. Bantayan natin itong Tracy ni SP Soto. Yan po dapat ang manatili mga kababayan. Okay? So matatag po yan. Ito na po ang sinasabi natin na may matindi pong banggaan ngayon na nagaganap. Ito po. Sabi dito ng Batas PH, person of interest si Binoy sa pagtakas ni Bato. May question mark naman. National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag said Senator Robin Padilla is considered as a person of interest in the whereabouts of Senator Ronald Bato de la Rosa after latter left the Senate despite being placed in a protective custody. Ano ba ang ibig sabihin ng person of interest? Pagkakaalam ko kasi mga kababayan, pag sinabing ganun, parang masama, di ba? Para kang kriminal na hinahabol. Parang isa kang kriminal na minamatyaga na sinusubaybayan. Parang ganun, tama ba? Oh. Despite na, tingnan nyo ito mga kababayan ha, mismo ng PNP chief, ay PNP na mismong nagsabi PNP on Bato, we have no warrant, we can't arrest him. Hindi nila po pwedeng arestuhin itong si Senator Bato. Ayon dito kay Tuanyo ba ito? General Tuanyo? Wala daw silang hawak na warrant kay Senator Bato. Ano ba to, NBI? Mukhang nagbabanggaan na talaga mga kababayan. Nagkakabanggaan na po talaga itong mga bugok na ito. Pero mabuti na lang, itong ating mga men in uniform, mga PNP personnel, ay sumusunod pa sa batas. Sir, good job po dyan. Dahil wala naman po kayong hawak Bakit kayo maging sunod-sunuran sa ICC? Anong karapatan ng ICC para sundin-sundin ninyo? Di ba? Wala naman So ang mga sumusunod dyan sa ICC, mga bangag lang yan. Bangag lang yan mga kababayan kasi nga, biruin mo, magsusunod-sunuran kayo walang karapatan. Di ba? Oh. Ayan
Walang ICC. Ayun no, the Manila National Police PNP on Thursday clarified that they will not initiate any arrest of the Senator Bato de la Rosa even after reports that he had already left the Senate hours after shooting. Oh, di ba? Wala naman eh. So anong problema nila? Anong problema nitong MBI na to? Sino ang sinasabi mong person of interest? Bakit mo sinasabing person of interest? Ano ba ang ibig sabihin ng person of interest? Iano ko nga yan mga kababayan. Ano ba ibig sabihin ng person of interest? Parang pangit pakinggan sa akin eh. I-chat GPT ko nga, ano ang ibig sabihin ng person of interest ng MBI kay Senator Robin Padilla? Suspect ba si Senator Robin? Ayan, tinatanong ko lang mga kababayan, ang terminong person of interest ay hindi automatikong ibig sabihin na suspect o may kasalanan ng isang tao. Sa mga investigasyon ng National Bureau of Investigation o Pulisya, ang person of interest ay taong nais nilang kausapin, siyasatin, ukunan ng impormasyon dahil maaaring may kaugnayan siya sa isang tao o may nalalaman siyang mahalagang detalye. Iba ito sa suspect. Oh. Pero, bakit? Ano ba si Senator Bato? Ano bang hawak mo? MBI. ICC ba ang nagpapasahod sa inyo? Di ba tax ng bayan, Pilipino? Di ba mga Pilipinong OFW ang nagpapasahod sa iyo, MBI? Ha? Di ba dapat amo mo Pilipino, hindi ICC? Tama, correct? Bakit kailangan mong magsunod-sunuran sa ICC? Ano ang karapatan mo? At saka ikaw, Trililing, anong karapatan mo? Naku, talagang... Di ba mga kababayan? Oh. Sabi ng PNP, walang warrant eh. PNP nang may sabi, mga kababayan, wala silang hawak na warrant. Bakit sila mga aresto? Di ba? Eh, napakatanga mo talaga pagka wala ka namang warrant tapos mag-aaresto ka, hindi ka lang tanga. Di ba? Gago ka pa. Ganun po talaga lalabas yan mga kababayan. Hindi ka lang tanga, gago ka pa. Wala kang karapatan, wala kang hawak na warrant, mag-aaresto ka. Ang aarestuhin mo pa, isa pang dating PNP chief at isa pang, sitting senador. Talagang active na senador. 20 milyong Pilipino ang bumoto. Di ba? Ako doon sa 20, sa bagay. Kaya nga, mabuti na lang talaga mga kababayan. Nandun ako sa loob. Nasa loob ako ng boxing kasi di ba nung nag-live ako? Doon pala sa labas, mga kababayan, abay, sumusugod pala itong mga bayaran ni Trililing. Mga aso ni Trililing. Bagay, hindi to aso mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Kayo nang humusga kung aso ito o biik ito. Bagay mo hindi na biik eh. Patining na. Hindi, joke lang yan ha. Joke lang. Sabihin niyo ad hominem. Hindi naman. Hindi, joke lang. Nakakabuisit kasi, di ba? Biruin mo, rally ng may rally, nakikisugod, tapos akala mo siya pa yung lugi. May papanood ako sa inyo mga kababayan bago ito ha. Pero yan, hindi ka lang gago, hindi ka lang tarantado, hindi ka lang tanga, gago ka pa. Isa kang pulis, MBI, mag-aaresto ka nang wala ka namang hawak na warrant na galing mismo sa otoridad ng ating bansa. Isa kang Pilipino, aarestuhin mo ay Pilipino, senador pa dati pang PNP chief. Ang hawak mong warrant galing sa banyaga. Sa ibang bansa. Di ba gago ka lang noon? Ang nagpapasahod sa iyo, Pilipino. Di ba tanga ka lang noon?
Ano pa ang gusto mong itawag sa'yo? Di ba? Kaya ang sarap eh, kung nasa labas lang ako noon, hindi ko naman nahamulin ng away. Debate. Pagdebatihan natin, kasi may karapatan ako eh. Binuto ko yan si Senator Bato eh. Di ba? Binuto ko yan eh. Kaya may karapatan akong ipagtanggol si Senator Bato. Di ba? May karapatan ako. Dahil isa ako doon sa naniwala kay Senator Bato. At nanalo siya. Hindi lang ako. 20 million kami. Pamilya ko. Pagkatapos ngayon, si Trililing lang, asong kanin. Siya lang, magdadala ng warrant. Ano kahilo? Kapal na mukha mo. Di ba? O ito yung mga, hindi ko malaman kung aso ito, ibiik eh. Tingnan niyo mga kababayan ha. Sumugod, ang lakas ng loob nitong ugag na to. To. Sa ating kaibigan po itong si Cortez itong video na ito sa ating kaibigan na si The Vice, no? Kaibigan ko to si The Vice mga kababayan. Isang solid DDS po ito. Supporter. Si Badong nandito tsaka si KPL. Nasa labas kasi sila, ako nasa loob eh. Tingnan natin mga kababayan. Ito, nangyari kasi ito, nasa labas muna ako. Kaso, nang bumuka yung harang ng mga pulis, sumalisin ako, pumasok na ako doon at nakasama ko na yung mga media. Kaya, yung mga nanonood sa amin ng mga live, hati-hati kami. Mayroon doon sa loob mismo sa Senate na nagaganap. Ako naman sa harapan mismo ng Senate kasama ko mga mainstream media. At ako lang yata ang naka-live doon. Kaya kung ano ang nakita ninyo doon sa live, sa akin, malamang hindi nyo nakita yun sa mga mainstream media. Kaya napakahalaga talaga ng marami tayong mga vlogger na kanya-kanyang lugar kung saan tayo pipesto. Kasi iba't ibang anggulo ang makikita natin. Di ba? Hindi puro parehas. Kung halimbawa may kabungkanon, may mga nagaganap doon sa nakuha-kahanan ko. Di ba? Yung pagpasok ng tawag nun, ng impeachment, yung galing sa HOR. Nakita namin yun. Nakaganon yung mama eh. Ayaw ko kung nandito yung sa teka muna guys ha. Alam ko kasi parang nandito yung, nakuhanan ko yun eh. Wait lang ha, tingnan ko yun. Ito yata, ito yung yan 44,000 na. Kukunin ko yung ko ha. Ayun mga kababayan, punta tayo rito. Katatakbo nga na. Sir, yun ka sir. Ayan. Sir. Malabo pala ang umpisa nito mga kabayan Pero ito yun. Ito yun, ito na yung sa USAA. Yung pala yun, nakapasok ako dito. Yung pala ang umpisa ng video ko na to. Nasa labas ako galing mga kabayan. General Perma sa loob nito ng NBI. Wala pong I can tell you 100% wala pong NBI sa loob. How legitimate, sir? Sir? So walang arresto mo Sir, how legitimate? How legitimate yung kanina based on our agreement with the NBI director. Karat naman niya si Ito mga kababayan Ayan Ayan Ito yung nagdadalang impeachment kay BP Sara mga kababayan. Ayan ito yung dalawang mama Yan, itong dalawang to ang galing HOR. Nagpakita lang pala sila dyan. Sila pala ang may bit-bit ng article sa impeachment itong dalawang to. Ayan Yan yung live ko mga kababayan. Yung mga media dyan, kumuha lang sila ng mga dyan. Ako talaga live. Malinaw na pala pagdating dito, pero yung tumakbo ko kanina papasok, talagang malabo pala yun. Yun pala yun. Doon pala ako nakapasok. Hindi sumagot Tumalikod ka agad sabay pasok Sakay ka agad ayan Ayan Article sa impeachment pa lang dala nito. Galing pala ng HOR itong mga kababayan.
Yan, nag-antay sila dyan. Hanggang sa pinapasok sila. Hindi po sumasagot sa tanong kung ano sila. Basta sumakay na lang. Yan, mga kababayan. Hindi po sila sumasagot sa tanong. Daming nagtatanong, sumakay na lang sila. Pinaginalaan ito mga kasamahan naming mga media dyan na imbiya ito. Hindi pala. Articles of impeachment, tagahor pala ito. Ito na po yun, yung time na yun. Bago pa magkaputukan. Kaya nga sabi, malinaw daw. Oh. Malinaw nga, luminaw pala itong part na to dito, no? Ayos, napalinaw pala ito natin dito, part na to, no? Ang ganda ng kuha na pala dito, luminaw pala ito. Ayan, no? Yan mga kababayan. So, yan, yung ano na yan, nandun ako sa loob. Mayroon nangyari sa labas pala. Ito yon. Sumugod pala doon sa kampo ng mga DDS, itong biik ni Trillanes, itong patining. Hindi ko alam kung patining o biik eh. Bahala na kayo, aso siguro. To, si Badong, si Kapil, ito, panoorin natin. Hindi pa yan natawag doon, pare. Hindi pa yan natawag doon, pare. Bata ni ano? Talent fee na yun kung naglahamon ka ng sige. Boss, tingnan mo pa na ang Trillanes siya. Sanay ka kasi bayaran. Sanay ka yata sa bayaran eh. Hindi gano'n, hindi gano'n. Tama na yan, pre. Tama na yan. Tama na yan. Minamali mo na. Ayaw namin. Iniiba mo naratibo eh. Iniiba mo naratibo. Iniiba na rin naman naratibo ah. Saan? Saan na may iniiba naratibo? Saan? Baliw ka pa eh. Eh, wag niyo patulan. Sayad ka. Relax. Sayad ka pala, nagpapatulan ka. Balik na lang kayo sa pwesto. Ba't ka kasi pumunta dito? Alam mo na dito ka Duterte ko. Huwag na nga pulin. Lasing! Huwag na nga pulin. Nagpapapansin lang yan, chismoso lang yan eh. Lasing yata yan. Ito, baka gutom ka. Yan ay si Nico David, bata ni Trillanes yan. Anak niya yan eh. Nico David yan. Ang taas pala. Walang laman ang utak niyan, papatulan nyo. Wag yung papatulan, si Nico David, walang laman ang utak niyan. Dito na tayo. Nico David, walang laman ang utak niyan. Bahay lang, bahay. Wag yung patulan. Patay na. Boom! Ano balita? Boss, hindi pa yan natawag doon, pare. Si Badong, mga kababayan, niawat niya, pinapaalis niya na sabi sa mga pulis. Kasi nga, maano talaga ito. Makukuyog talaga ito dito. Lakas ng loob ni Biik, oh. Bagay hindi na ito Biik, mga kababayan, patining na. Sorry tingnan nyo pag naglakad. Sobra na rin eh, medyo ano na eh. Ilan kaya to? 3 months o 5 months na? Ayan, si Dawawin nyo mga kababayan, matang yan, matapang yan eh. Ayan o. Totoo pala talaga yun to maglakad dito. Sorry hindi ko naman po yung ina-adhuminim Kaya lang, tingnan ang lakas ng loob niya. Nakasuot pa talaga ng trailing na t-shirt eh. Ayan ayan siya pala mga kababayan Nakasuot pa talaga ng trailing na t-shirt eh no. Ang lakas ng loob, tapos pumunta dun sa kampo ng mga Duterte, pagkatapos ngayon, pag kinuyog siya dyan, ibibintang na naman sa mga Duterte. Nako naman, Yan po yung Nico David na malakas pong manira din sa mga Duterte. Na hindi naman po yan political vlogger. Bigla na lang pong sumulpot. Para din yan si yung isang gago na vlogger. Basta gago. Kilala nyo siguro yun, isang gago na vlogger. Yun, umamin nyo na pinakamalaking bayad sa kanya. Noon. Nasaan na kaya yun ngayon? Nagsasalita pa kaya yun ngayon? Kasi yung sinasabing si Martin, siya na ngayon yung yung pinumpunteriya ngayon, di ba? Ayan mga kababayan. Yan po yung aso ni hindi pala aso, no? Hindi ko nga malaman kung biik o ano to eh. Patining 6 months. Wala, pwede na. Ayan mga kababayan. So anong yung masasabi dito sa
mga vlogger ni Trillanes na talagang malakas ang loob, sumusugod pa talaga doon. Oo. 'Di ba? So, mabuti na lang kamo ay kalmado lang din ang ating mga kasamahan. At saka si partner Buds pa nga mismong nagsabi na pakiano mga pulis kasi baka kuyugin to dito di ba? Baka kuyugin to dito. Tingnan mo, ano siya, umaangat talaga Nakikiano talaga oh. Nako baka ay nako talaga mga kababayan Ito, alam nyo ba mga kababayan kung anong reason talaga ni Senator Bato bakit siya umalis? Ha? Ito po kung bakit umalis si Senator Bato sa Senate. Teka. Ano? Ba't po kayo umalis sa plenary? Pinakamatindi! Po kayo umalis sa plenary? Ano? Ba't po kayo umalis sa plenary? Natatay pala si Senator Bato kaya pala umalis mga kababayan. Kayo naman Shadow kayo Natatay lang yung mama kaya umalis Gusto nyo pa sumunod Huwag na kayo sumunod. Ay nako talaga Ayan mga kababayan. Ito pala ang suspect nahuli doon. Nahuli po itong suspect mga kababayan. So ayan po yung suspect nung sa nakikipagbarilan po dyan sa loob ng Senate Nahuli po yan. Driver lang daw ng NBI, volunteer pero mayroong baril. Kita nyo? Driver lang pero mayroong baril. Ganun ba talaga? Ang NBI, mga driver may mga baril? Mukhang hindi siguro. Meron akong kaibigan dyan. Kaibigan ko pala si Teka. Ma-check ko nga si kaibigan kong NBI dyan. May kaibigan ako dyan sa NBI mga kaubagan. Tagal na. Kumusta kaya yun? Nandiyan pa kaya siya? Sa panahon ni nung pinsan ni Marcos, si Culaong, sila yung mga humuli doon. Isa pang scammer din mga kababayan, di ba? Kilala nyo na siguro yun. So, bueno mga kababayan, yan po ang ating mga nagawang reaction video dito. Anong inyong masasabi sa video natin ngayon mga kababayan? Paki-comment nyo na lang po dyan sa baba sa comment section. At ito na nga, mayroon na pong nag-comment mga kababayan sa comment section at atin pong isa-shoutout kayo. Okay, ito po, kunin natin. Ayun. Sabi dito, kumusta po ang lahat? Watching from Singapore. Sabi ni Monro Amori. Ay, ito yung, alam ko, nagpakulay ito si Monro Amori nung sa live ko. Thank you Monro Amori Go sa BMR channel. Mabuti kayong tao. Nagmumonitor kayo dyan sa mga nangyayari and God bless always. Sabi ni Belinda Kalunod. Thank you po ma'am. Sana hindi na po matuloy ang impeachment ni VP Sara. Danilo Bulabon. Wala na po tayong magagawa dyan. Matutuloy na po yan. Good morning BMR. Diyan ka follow sa live mo. Sabi ni Melente. Okay. Thank you po sa nanonood sa live ko. Explain pa more, pakipaliwanag bakit may mga nag-drill sa GSIS at kasama ng NBI. Sabi ni Dilmarie Pardas. Tama. Bakit may ganon? Kung ako ang tatanungin, hindi putukan nangyari kasi kung talagang sinasabing nagkaputukan, dapat dalawang pangkat ang nagpuputok at meron natigo po sugatan. Romeo Bautista. Sa totoo lang po, dito sa Senate Sergeant at Arms ay ang ginawa nila, nagpaputok sila para warning shot. No? Warning shot po na wag na silang pumasok pa o wag na silang tumawid pa kasi wala po silang karapatan na pumasok. Maganda na rin po yung ginawa ng USAA or mga security ng Senado kasi pag hindi po nila ginawa yon, malamang lulusob na po doon at dadakpin at arestuin po si Senator Bato at diretso na po sa dahig. Gets na po yun. Now,
Bakit mayroon putukan? May pumutok din po sila. Ayon sa paliwanag ng USAA, nagputok din po yung kabila. Nagulat sila. So, yun na. Hindi man po nagpatamaan, pero parehas po sila nagwarningan, mga kababayan. Ang tanong, bakit sila nagpipilit papunta ron sa loob? Mayroon nang 72 hours na sinabi ang korte. Ibig ba sabihin nito, hindi na rin nila nirespeto ang korte? Mga kababayan, kayo nang sumagot kung anong sa palagay ninyo. Nirerespeto pa ba ng NBI ang Korte Suprema ngayon? Yan ang ating mahiwagang tanong. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye!